Amen. Salamat kay Lord. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Kaya karapat-dapat siya na sabahin. Amen. Pangalalangin tayo sa lahat ng oras ng panahon. Sa oras na sa araw na ito, tayo po ay magpasalamat kayo sa Diyos na buhay. Sa lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon, na mabuti. Amen. Sa mga nakalipas na araw, ito, ng ating mga buhay, dapat po natin yung pasalamat sa ating Panginoon. Amen. Bago tayo magpasalamat, ako muna yung papasalamat sa ating Diyos na buhay. Napakabuti po ng Panginoon. Amen. Nakalipas ng mga araw, ako po ay walang sakit. Amen. Ako'y malakas. Hallelujah. Kaya lahat ng mga naranasan na nakalipas na mga araw, pinagkatiwala ko lamang sa Panginoon. Amen. O hindi ako uminom ng gamot. Tanong pinili ko sa Diyos ang kanyang himala, ang kanyang kagalingan. Amen. Gusto ko ulit maranasan sa Panginoon Diyos na buhay. Paano niya ako tinulungan ng nakaraan ng mga panahon, gusto ko muling maranasan sa Diyos. Amen. At yun po naman ay aking muling naranasan. Hindi po ako uminom na gamot, itinagkikiwala ko sa Diyos at inatid din naman natin ang kapangyarihan ng Panginoon na tayo po ay makapagpalayas ng masamang espiritu. Kaya lamang po ang ginawa sa aking buhay at salamat sa Diyos sa panahon na ito po ako ay nakapagsamba at hanggang panahon po ang gabaling tinatang sa aking balikat ng Panginoon. Amen. At ang lahat po niyan, sa Diyos po ang patuloy. Tayo po, magpasalamat po sa Diyos na buhay. May kapagbukas po ay sa akin sa lahat ng mga awit. Kapitulo 148, versikulo 11 hanggang 12. Ang sabi po dito, purihin siya ng lahat ng tao. Amen. Tayo po lahat ay tao. Amen. Kaya po tayo lahat na narito ay dapat po magpuri sa Diyos at tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Lahat ng tao, hari at prinsipe, ano man ang kalagayan, mataas mga posisyon. Amen. Ito sa libutan. Huwag kalimutan ang lahat na yan ay dapat magpasalamat po sa Diyos na buhay. Lahat ng prinsipe, anong kalagayan mo? Maliit ka man o malaki, kailangan mo magpuri sa Diyos. Amen. Lahat ng Pangulo, amen, wala pong iniiwan. Ano man ang kalagayan mo, dapat ka magpuri sa Diyos. Tandiyan ka mga tao, dapat ka magpasalamat sa Panginoon. At ang sabi, babae at lalaki, amen, wala pong tinatangi ko. Babae at lalaki, kailangan magpuri sa Diyos. Mga kabataan, amen, matatanda ang tao, kaliit po ina. Amen. Babae at lalaki, matatanda ang mga kuya, maliit na tao. Kailangan po ang lahat po ay magpasalamat po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon, dapat po ay i-help po natin yan sa ating mga kapatid sa pananampalataya sa Panginoon. Upang kayahayag at kabutihan, amen, ng Panginoon. Lahat ng bagay na mabuti ay dapat i-hayag po natin sa ating lahat. Lahat ng kabutihan ng Diyos. Amen. Nandiyan ko lahat na magtaas ng kamay. Palakang ko natin gawin natin sa buhay ko ng Mr. Marky. Sa silang kamay. Amen. Praise God. Ito po yung pagkakataon ko pasalamat sa Diyos na buhay, no? Dahil matagal na po ako din nagpapasalamat. Ay, ano pala nagpapasalamat din po. Pero gusto ko po i-grab yung opportunity na magpasalamat ko sa Diyos na buhay. Dahil po, sa 43 years ko po dito sa mundo. Salamat sa Panginoon. Dahil po, binigyan niyo po ako ng katatagan, kahit na marami po talaga yung hindi naman po nawawala talaga sa atin yung mga isipin, yung mga pagsubok, po. Pero salamat sa Diyos, dahil po meron po akong Diyos, amen, at salamat sa Panginoon, dahil po ng birthday ko, hindi ko po in-expect yung mga bagay, dahil alam ko naman po na napakayaman lang po namin. Napakabundan, marami po kami pera, amen. Kaya po hindi po talaga ako nag-ahangad ng mga bagay na, alam niyo po yung mga, first time ko po talaga yung naka-surprise, amen, yung birthday ko nung July 9. Nagagayak na ako kasi pauwi, pagka 4 o'clock, nagagayak na ako, parang naglilipit na ako sa library kasi
pag galing na 5, okay na kami. Then may mga estudyante pumunta doon. Then sabi niya, ate, pwede ba magkatulong? Kasi may nabasag na buti. Sabi ko, sige na po. Dali-dali naman ako. So, salamat sa Diyos pagdating ko doon. Na-surprise talaga ako na sobra. Naiyak pa nga. Salamat sa Diyos sa buhay na buhay. Dahil po, alam niyo po yung mga bagay na yung maliit na bagay ay talagang nagbibigay ng gusto kasiyahan. Amen. At pagdating ko rin po sa opisina, kahit mo ako basura, nakakita ako ng cake doon, pero hindi ko po in-expect na akin yun. Then sabi naman po ng mga nandoon na, happy birthday, Ate Marty, para talaga sa iyo. Salamat sa Diyos, buhay niyo, dahil po napaka-ahulan po namin, kaya wala pong handa. Pero may pakit po yung mga bus ko. At hindi lang po yun, meron din pong mabul, kinabukasan. Dahil ayaw niya po kasi na pamali tayo pagsabihin, no? Ang Diyos po nakakaalam ng lahat ng ginagawa niya sa buhay ko. Especially po sa buhay ko, malaki po yung naambag na natulong niya. Amen. Nagbibigay po siya ng pag-birthday po talaga. At salamat sa Diyos sa buhay dahil po yung pag-birthday niya nakatulong din po sa mandagdag po sa pang-araw-araw namin buhay. Amen. At yun po, talaga po sa Diyos po tayo masa, hindi niya po tayo bibiguin. Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang pag-inyag gabay, katagumpayan sa araw-araw. No? Dahil po, madaling araw pa lang po gising na ako. Hindi ko nga po alam kung paano po ako nakapag minsan. Nahihilo ako pero sabi ko naman, ang Diyos naman po may-ari ng aking buhay. Siya po ang nakakaalam. At yun po, kahit na araw-araw hindi kami nag-aaway ng mga alaga ko. Sa totoo lang, napakababait ng mga yan. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Dahil po siguro talagang pinitaste ng Diyos, ng Diyos ng aking pasensya. Amen. At salamat sa Panginoon, no? Dahil yung aking high blood, ewan ko kung hindi ko na po natitest. Maraming salamat sa Panginoon sa pagbibigay ng panibagong buhay. Yun lamang po. Salamat po sa Diyos. Amen. Tantang na taon na naman sa buhay ito ni Sister Martin. Amen. Katulad po na lagi na sinasabi ng aklat ng mga awit. Amen. Talagang hindi po natin hawak ang ating mga buhay. Diyos po ang may hawak po niya. Kaya po simula ng kaisi lang, ang Diyos po ang nag-ingat po niya. Kaya sinasabi ng aklat ng mga awit. Sabi niya, nung ako ay iluwali o Diyos ang paglubay. Pagmula pa ng pagkabata ko iyong pinilatan. Amen. Kaya po Sister Martin nakarating ng ganito pong taon sapagkat ang Diyos po ang nag-iingat po sa kanyang buhay. Amen. At sa mga pagpapala po natin na natamasa, katulad po ng hindi niya inasahan, ang Diyos po ang nagtatalaga po niya. Sa lahat ng mga minamahal ng Diyos at pagmamahal sa Diyos, sabi ng Corinto, Kapitulo 2, verso 20, Amen. Nasusulat, hindi ko na kita ng mga sumasali na isip ng tao, ang mga mabubuting bagay ni Nanda ng Diyos sa lahat ng pagmamahal sa Kanya. Kaya, yan po ay galing po sa Diyos. Pagmamahal po yan tayo. Palapang po natin sa buhay at sila pa po. Taas lang po ang kamay. Mabait lalaki, matanggat binata. Dalagat binata, kalititan. Sino po? Palakang po ng buhay ng Diyos. Sabi ko din ako sa matanda. Sige. Korea pa niya sa mga. Sa matanda. Pagpalang umaga po. Pagpalang umaga naman po. Sana po'y nasa kondisyon po tayo lahat. Amen. Nakikita ko dito sa aking kanan. Parang nagkagandaan ang ating mga kapatid. Okay? Ito po ang aking pagkipagpasalamat sa ating Panginoon. Sa ilang araw po, buwan na po pati, pagbibigay niya sa akin ng lakas. Amen. At patuloy na po siguro talagang pinagaling ako sa aking karamdaman. Amen. Sa totoo lang po, hindi na po ako uminom ng gamot. Totoo nga po wala ang kagalingan ay hindi namin sa gamot. Ang kagalingan pa ay maniwala ka lamang sa ating Ama Amen. at ikaw'y pagagalingin.
Kapag hindi ka pala maniniwala, ang galing natin ay hindi rin natin makakamtan. Kapag maniwala ka, ay ang kagalingan. Amen. Totoo, Brad. At sa ilang araw pong aking pagsubok sa aking munting lakas, hindi na po malaki dahil dito na edad na. Tinitisting ko na sa rice mill ang aking lakas. Abay, hindi pa po na eh. Amen. Hindi ba? Kumikita na, Brad Boy, kahit pa nga. Amen. Salamat sa Diyos. Kaya sa ating lahat, maniwala lang po tayo sa ating Ama ng nasa langit. Amen. Maraming pong salamat sa pangalan ng ating Ama, si Jesus. Amen. Amen. Hello. Salamat sa Diyos. Amen. Talaga po ang ating lakas po ay buwan sa Panginoon. Narinig natin po kanina sa mga alis natin na lakas kong tinataglay. Amen. Lahat po yan ay buwan sa Panginoon. Amen. Dapat po natin pasalamat sa ating Diyos na buhay. At yung mga salita natin na kahit po sa atin na kinikil ko na yung sa Panginoon. Ay yung mga mabigat na karamdaman, hindi na pinatatalag sa atin. Sa lahat natin na nananampalataya sa Panginoon. Sapagkat sinasabi ko ng Isaias, Kapitulo 53, versikulo 4, Amen. Sa kanyang mga latay, tayo po ay kanya pong pinagaling. Amen. Tulad nga po si Brad, wala na po yung sakit eh. Amen. Pinagaling po niya ng Panginoon, 2,000 years ago. Tinapos na niya ng Panginoon. Sabi niya, it is finished. Lahat po niya ay tinapos na ng Lord. Palapak po natin ang buhay ng Diyos. Palapak po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Sister Susan Panera. Sunod na lang po. Muntik pang makalimutan. Good morning po sa lahat. Amen. Salamat sa Diyos. Dapat tuwing po ako nag-testimony to. Kasi lumaki kami Sunday from Cagayan Valley. So, sa trabaho na huli naman ang Diyos, napakalayo ng Cagayan Valley ha. Gabiyahe kami na 20 hours from Tarlac. So, napakalayo. Huli ang Diyos sa grupo naman namin nakaraos kami. Sa aming mobilization, hindi naman kami ng mobilization sa client din namin na nakulong na anak ko sa Hanare. Ito po sila. Iisa lang ang tinuro ng babae lahat yung pinigyan niya. Pero yung babae na yun sa buka. So nakipag-argue pa ako sa abogado. Pau. Sabi ko, sir, bakit ganon? Wala naman siyang nirate daw siya noong 2023. And nilagpal sa ng kaso January 2026, which is buntis naman siya. Nanganak siya last the other week. So napasok ngayon yung isa doon na monitoring sa usisa ng bayan. Kaya talaga nag-post ako na mapunta doon. Kasi isang sa reporter ko doon sa Lawag, Ilocos Norte. So napunta kami, Cagayan Valley sa Kinulong. Kinuha siya sa Ilocos Norte nila sa Cagayan Valley. So yung babae, may problema sa utak. So, parang ano lang siya ba? Siyempre, yun talaga ang kuya pala, puri ng Diyos, ang kuya pala ang may salary rate. Katausap ko yung kuya dito pa ako sa bahay niya, sa apartment. Sabi ko, aminin niyo sa akin yung totoo, kuya. Nagalaw mo ba yung babae? Sabi niya, 2023 daw, nagalaw daw niya, binayaran niya ng 500. So, kasama siya dun sa pito. Sabi ko, sabi niya, ginawa akong mastermind. Siyempre, hindi ka gawin mastermind kung hindi talaga kayo nakagalaw sa babae. Nabayaran mo ba kung hindi yung babae, ginalaw mo, nagreklamo, patay ka ngayon. So, wala doon ang ano ko sa kanya, ang hard ko doon sa dalawa yung mag-ama. Sabi kasi nung kuya, pag ako kumanta ka, nahuli siya eh. Kuya, ba't ganyan? Bata pa yan. Bata pa doon tayo ng babae. Sige, pag nagsalita ka, pati anak mo, idamay ko. Nagsalita after 1 year, dinamay na yung magkama. So yun yung tinutulungan ko. And then ito pa, nakipag-argue ko sa Pau. Sabi ko, sir, bakit ganon? Wala namang hindi ko legal na naglalasarate yung babae o may sperm sa babae na nirape siya. Bakit ganon? Sabi niya, ito pang hindi magandang balita. Abogado, di ba? Si Jeremy, abogado siya.
Siya rin ang mahawak ng kabukan ng babae. Siya rin ang umahawak mo yung mga nag-rape. Isa lang, ano yun? Sabi ko, ano yun? Sir, bakit ganon? So, sir, ito na lang huli ko may bilin sa inyo. Bago kami umalis. Tutukan namin ang kaso nitong dalawa. Ma'am, paano naman yung 5? Problema na nila, bakit na sumama dito sa dalawa? So, sabi niya, bahala po kayo, ma'am. Yung pala, pera-pera pa na ang ulabanan. Magkipag-arigod ng babae ng 300,000 sa ngayon. Dati 50,000, sabi ko, ilaban nyo na lang yan. So, puri ng Panginoon, no? So, binababa namin yung kaso doon sa, yung papel, hindi kasi tinanggap ng abogado kasi baka daw magkaroon ng conflict ng ano pa siya eh. Yung pala, siya lang para abogado sa dalawa. Sabi ko, puri ng Panginoon, ganun. So, sa ganun na, status ng kaso nila, bibaba namin kay Atty. Acosta sa mail. So, hopefully, and I pray, na yung abogado na yun, sana tama yung ginawa niya, pero definitely malibisbal siya. Kasi hindi magaling ginawa niya eh. Walang ibinisya, ikinunin ng 7, walang kinalaman, 2 lang yata o isang kinalaman doon. Tapos ang babae ng anak na mag-lead na DNA test. Kung sino doon sa 7 ang ama. So sabi ko, ang gulo pala dito, sabi ko, pag gano'n, ganito pa ako nakakano ng case, nakakahawak ng case na gano'n. Sabi ni Sis Marina, nagtulong-tulong kami. Para kami yung abogado ng kliyente doon. Sabi ko po rin ang Panginoon in God's glory, nakauwi naman kami ng safe and then tuloy-tuloy yung kaso, hopefully maano sila, mapawalang visa sila doon, 2. Kasi yun lang ang natutulungan. Yun talaga pinag-pray ko kasi bakit po trabaho ng lalaki? Yung tinurong ng rape, sabi ko po rin ang Panginoon talagang ano eh, talagang ang dami. Tumutulong ako noon sa ulan na ako perang talagang pantulong. Hindi din ako ng mobilization na kulang pa, baka puno ka pa. So, sa puri ng Diyos talaga kasi everything naman talaga ipoprovide ng Diyos sa pangailangan mo. Kasama ko si Ronnie, siya yung driver namin. Nakita talaga niya kung paano kami magtrabaho. Ganito pala. Yung time na yun, pati yung hepe ng polis, ayaw kami harapin. Kasi kasapakat pala doon sa case na yun na pera-pera labanan. So, ayaw na maayos na sila, then gulong na yung kaso, isa na lang kembot, mapawalang sala na sila. So, God be glory kasi pinag-pray ko talaga sa Lord yan na yung tao ba na walang kasalanan eh, mapawalang sala. Eh, salamat sa Diyos, nakauwi kami maayos. Kasama ko si Sis Marina, yung nandito. Hopefully, baka makabalik kami doon, pero hindi pa siguro yung ano na sila, ilabas na sila. So, salamat sa Diyos at patuloy-tuloy pa rin ang panalangin ko na nawa, wala nang hindrances na mangyayari doon sa kaso na hinawakan namin. To God be the glory kasi maraming tao na nagpulutin ngayon na, o sige, bigyan mo ako gano yan. Parang mapapulutin si Sir Timato na nasa Malacanang. Nagpulutin, sabi niya, Ma'am Susan, sige, Ma'am Karina, maghanap ako ng ano doon, yung kaibigan ko na sa Cagayan Valley o Tagigaraw, kakausapin ko parang din ang gano'n. Kung ng Diyos mo, parang ibibigay niya. So, salamat sa Diyos talaga, pagka Diyos talaga gumagalaw sa buhay. Lalo na kami tumutulong at ako na naglilingkod sa Diyos at hindi niya tagapagpalaan. To God be the glory. Amen. Amen. Tunay na po ng Diyos ko ay mabuti. Hindi ko nagpapabayan. Amen. Kaya sabi ng Bible, wala naman daw lihim na hindi nabubunyag eh. May tatago man yung mga kasalanan niyo, pero mahahyakin naman. Pauwi sa matuwid ang katarungan na mabuti na galing sa Diyos. Amen. Ang Diyos po ay makatarungan po yan. Sinabi po ng aglat po ng mga awit, Kapitulo 94, versikulo 15, sabi niya, mapabalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Iwag ito ay susundin ng tapat ang pamumuhay. Babalik po sa matuwid ang katarungan. Hindi po yung kayang ilihim ng kahit sino man. Diyos po ang gagawa po niya. Sa Diyos po ang papunin. Sino pa po? Isa na lang. Palakpak po natin ang buhay natin sa buhay po ni Sister Nila Laroyo. Salamat sa Panginoon. Lord Jesus, sa buhay ko, talagang andun naman sa mga pagsubok na dinaranas man, mga iba't ibang klase di tulong, nagkulang ng pipit. Sa lahat ng pagsubok na
pinaranasan. Nalala ko yung first day. Kaya na sana ako, tapos walang bantay sa ko. Tapos yung gabi, yung pagkapon, nakakilala niya ako ng kaya naman nag-diary ako na kung doon nakita ni Brother Ronnie kung paano nahirapan dumi, talagang nanimilipit ako sa sakit para pinabigat, binabali ng tiyan ko, pati utak ko, tapos may nagagawin ako bulibig, tapos nagkakaw, pastor ako sa sinar, Amen. sa pangalan ni Jesus, umayos na ako sa tanas, di ka magtagumpay sa buhay ko, basta makipag-bakit ako sa demonyo doon sa sinar, kasi nanimilipit talaga yung iyan ko, yung puso, yung natudumi ako, yung hindi naintindihan talaga. Tapos yung linggo, nasakit ang sikmura ko. Inaasa ko sa Lord, sa sabihin mo ng Lord sa Isaiah 43 verse ko na iman ka nun sa tubig, hindi ka malulunod, dumay ka nun sa tubig, ka masusunod sa inaharap ang bulog mo, talaga ng talaga, hindi kami pabayaan sa pagdating ng pagsubok, ano na aking pamilya, hindi ganun lang sa buhay, hindi po silang bigyan. Pero salamat sa Diyos, sa nangyayari ko kay Lord na mapayapa na ang buhay ko kasi yung mga puto, iuwi na sa Zambales. Kasi dapat sa kasi Jesus ngayon ang flight papunta ng abroad, pero pinapansin na kasi sumakit ang kanya niya. Ilang araw na yan, hindi na sila si Daira sa sunod. Sabi ko salamat sa Lord dahil wala nang sagabay sa paglilingkod ko sa pan. Kapag-lingkod na akong pagkanan sa Lord, wala na akong lilunin na mga apo, talagang hindong, talagang ang biyaya kapag ng Diyos na pinuhay. Salamat sa Lord dahil pinagaling na ako Amen. hindi kagaling ang sabi ko. Salamat sa Lord, Diyos. kung anong pong nais-ibig mo siya maganap sa ating buhay. Kasi parang akong walang tulirap. Sabi ko, Lord, hindi mahayan ako. Hindi mahayan ako ng kaya-kaya ng lamig sa iyo. Salamat sa Diyos, sa Diyos pang magawin. Salamat sa Diyos. Wala na pong oras. Talagang mabuti ko Panginoon sa ating aklat ng unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 7. Pagtiwala sa Kanya yung mga lalaki sa tapat siya ay nagmamalasakit sa atin. Lahat ng bagay, karamdaman man yan, lahat ng bagay sa Diyos ko ipagkakatiwala at kaya pong gawin ng para ng Panginoon. Kalapakuha natin ang buhay ng Diyos. Wala pong oras. Bigyan ko na po ang mic. Sa sunod po tayo sa buhay po ni Sister Arlene Osoma.